Sa doon na kung gusto daw niya, tatawag lang siya sa Romania. Napag-alaman natin na ang mini-mini Lisa Marcos sa Romania, actually, mamaya tayo dadako sa Turkey, mga kababayan, ay assassin. Kaya the more na bumubuka yung bunganga ng buwaka ng inang ito, the more na napapahamak siya. Kasi lumalabas na talagang manggugurgur siya. Walang iba ang mastermind dito si Lisa Araneta at ang tatay ng mga bata. Kasi nilagay niya, si Francis Chua, inilagay niya ang mga anak niya sa buhay, sa peligro, sa pagkademonyo na nakipagsabuatan sa kay Lisa na ipadukot itong mga bata. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam nyo na ako po, mga kababayan, ay kinasuhan ni Taerna dahil sa pakikipagsabuatan niya kay Lisa Marcos. Pangalanan natin ang buo. Si Taberna, si Anthony Taberna, kung hindi nyo alam, last year, ayon sa kanilang mga sa binalita, pinakalat sa dyaryo, dyan sa Pilipinas, sa mga media na ako'y kinasuhan niya ng cyber libel doon sa ina-accuse niyang hindi daw niya nabasa. Or ang tawag ko po doon ay fabricated crime. Dahil si Taberna at si Lisa Araneta Marcos ay magkasabwat na nag-invento ng address dyan sa Pasig. Na alam nyo na yun, yung iba dyan, alam nyo na. Sa Pasig, para po ako masampahan ng kaso at magwagi sila na ako ay bigyan ng warrant of arrest. Last year yan. Okay? Sa inyong kaalaman, hindi na po ako nakatira sa Pilipinas matagal ng panahon. Okay? Gusto ko lang ipaintindi sa inyo. Then, okay, walang nakarating sa akin na kahit anong summon o whatsoever. Kasi hindi naman ako nakatira sa Pilipinas. But it's not okay. Pero gusto kong iparamdam sa inyo ay ilagay sa puso nyo kung gaano ka-demonyo si Lisa. Narinig nyo na sa interview. Mismo na sinabi niya na kung gusto lang daw niya na patulan, okay? Gusto lang daw niya patulan ng mga bashers, pero pinapatulan niya na nga, nagpa-interview pa siya, di ba? Ay tatawag lang siya sa Romania. Napag-alaman natin, okay, na meron pa lang, may mga hired manggugurgur sa Romania and even sa Turkey. Pero bago ako pumunta dyan, gusto ko ipaintindi sa inyo kung anong kahayupan ang ginagawa ni Lisa Araneta Marcos. Alright, ngayon mga kababayan, number 1, na panghaharas ni Lisa Tanas at ni Taberna at mag-invento ng address of fabricated crime o case sa Pilipinas. Pangalawa, pangatlo, nakipagsabuatan si Lisa Araneta Marcos sa mga swangit, okay, na designers. Okay, na isa doon ay tinulungan ko nung walang pambayad sa kuryente, naglilimahid, namamalimos. Diba? Well, di namamalimos ng tulong. Okay? Then ginamit ni Lisa yan para mag-file ng case against me dito sa Amerika. Multi-million pesos po ang pag-file ng kaso. Pero dahil tinutulungan ni Lisa ang mga satanas, ay nakaka-afford sila magbayad ng abogado. But again, hindi tayo magpapatinag. Balikan natin. Noong December, last year po, December, ako ay nakatanggap ng death threat na si Mel Robles ay nag-usap sila doon sa court restaurant. Okay? Na kung saan ay pinag-usapan nila na si Mel Robles ang inatasan o nag-volunteer na magbabayad ng hitman ng 10 million pesos. At nung time na yun, doon nanalo ang loan better at the end of December. So kailangan ninyong maintindihan yung pagkasunod-sunod ng pangyayari. Okay? That was December. Ngayon mga kababayan, noong January po, first week ng January, pagkatapos ng celebration ng bagong taon, ako ay nag-report sa FBI. Okay? Nireport ko sa FBI dito, sa Amerika, na ako ay may nakarating na impormasyon sa akin na si Mel Robles, si Tambaluslos, lahat ng mga kasabot ni Lisa, ako ay
gurgur. Kaya nireport ko, number 1 si Lisa, ang pangalan niya sa FBI. Nagkaroon po, fast forward, nagkaroon ng maisog rally, January 28, nung sinabayan ng kick-off rally ni Kuting, o kick-out rally, malapit na yan, ay, January 28, Davao, Cebu. Okay. May nakarating, basta isa sa maisog rally, 28 ba? 28 or isang rally o pangalawang rally. But anyway, may nakarating, Davao, maisog rally, na may nakarating sa akin na impormasyon, galing din po sa taong gobyerno, na talagang desidido si Lisa Araneta Marcos na ako ay ipapagurgur. Okay? At yan po, mayroong sworn statement ang dalawang testigo. Okay? Yan. Okay? Na nagsabi sa akin. At yun ay, actually, sabi ko nga, ay i-forward na natin sa authorities. Pero dahil nagpa-interview si Lisa sa kanyang kabangagan at sa kanyang kasyungahan, kabalbalan, kajoangan, nakita nyo naman, kitang-kita ninyo kung paano siya nabitag dito. Nalaman ninyo kung anong klaseng tao talaga itong walang hiyang ito. So, ngayon, itong video niya, okay, video na sinasabi niya kung siya lang daw ang, actually, isa doon sa sinabi niya ay sabi ko nga, yung interview ni Taberna is, syempre, scripted yon to cover up. Ang isa sa sinabi niya doon na, doon sa mga kasinungalingan niya, na dahan-dahan sila kasi if I'm in charge, lahat sila ipapapatay. Sabi niya, lahat sila patay. Diba? Dahan-dahan sila talking to tayo na mga kritiko. Diba? Dahan-dahan sila kasi if I'm in charge, lahat sila patay. Ako pa. Okay? Then, dun sa tanong ni Taberna about sa akin kay Lisa Marcos, na, ang sinabi niya doon, na powerful naman kayo, kayo yung, ito yung content ng pagtatanong. Powerful naman kayo, Presidente si Marcos at ikaw First Lady. Ang sabi nga dyan, First Lady, di ba? Bakit hindi ipa-take down ang mga Facebook ni Marlica at ibang mga kritiko o lahat ng social media account? Tapos ang drama ni Lisa, hindi daw sila papatol, hindi sila magpa-file ng libel, pero the fact na siya ay nagpa-interview at nagpapatol sa amin, iyon ay kasinungalingan. At nabanggit ni Lisa doon na kung gusto daw niya, tatawag lang siya sa Romania. Napag-alaman natin na ang minimini Lisa Marcos sa Romania, actually, mamaya tayo dadako sa Turkey, mga kababayan, ay assassin na maggurgur. Okay? Bakit na sinasabi yon mga palangga? Okay? Ayan. Bakit sinasabi ni Lisa yon? Okay? Na isang tawag lang o tatawag sa Romania, di ba? So, ibig sabihin yun manggugurgur. Kaya idadagdag ko itong interview niya, di ba? Yung transcription pati video na i-report dito sa authority sa Amerika. Kaya the more na bumubuka yung bunganga ng buwaka ng inang ito, the more na napapahamak siya. Kasi lumalabas na talagang manggugurgur siya. Okay? Ngayon, remember the extraction, yung kidnapping. Napag-alaman natin, actually, itong mga nagme-message sa akin na concerned doon sa distressed mother na I hope makontak natin, makipag-connect sa atin or, I hope nanonood siya. Di ba? Na nung panahon na sa Turkey pala, ay may mga taong sumusunod dito. At even nung na ngayon nasa parts of Europe na siya, ay sinusundan siya. Kaya itong mag-ina, hanggang ngayon, kaya ako galit na galit. Napag-alaman ko, mga kababayan, na palipat-lipat sila ng bahay dahil may sumusunod sa kanila. Sino yung sumusunod sa kanila? Ano yung magpapa-autograph? So definitely, hitman yun. Definitely assassin yun. Tandaan ninyo, bakit damay si Lisa dito? Sino ang mag-uutos na magpapategi dun sa ina at saka dito sa mga anak? Walang iba ang mastermind dito si Lisa Araneta at ang tatay ng mga bata. Kasi nilagay niya, si Francis Chua, inilagay niya ang mga anak niya sa buhay, sa peligro, sa pagkademonyo na nakipagsabuatan sa kay Lisa na ipadukot itong mga bata. So, itong si Lisa Araneta Marcos ay utak talaga ng mastermind lang lahat ng
kababuyan at pinapayagan naman ni Marcos Jr. Kaya si Marcos Jr. dapat maalis na sa kanyang pwesto dahil sila ay kriminal, sila ay manggugurgor, sila lahat ay pasimuno ng kasamaan na nangyayari sa Pilipinas.